أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng tafsir ng Quran o paliwanag ng Quran na tayo ay nasa aya number 92, insyaAllah. So sinabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittaqadtumul ijla min ba'di wa antum dalimun. So itong aya na ito ay patuloy pa rin sa papaliwanag sa mga katayuan ng Banu Israel nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na sinabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakalipas na aya, wa idha qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a. So sabi ng mga Yahud na nung sila ay utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maniwala kayo sa Quran, siya ang claim nila, sila ay naniniwala, sabi lang, kaya lang paniniwalaan namin kung ano lamang nasa tinanggap namin ang Taura, pero hindi namin palilibalaan ang maliban dito. Kaya, so, bulaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalang claim na sila ay believer ng doon sa nakalipas na aya na sinabi na kung kayo ay talagang tunay na believer o mu'min, bakit nyo pinapatay ang mga ambiya o mga propeta? Pagkatapos dito sa aya number 92 na masabi, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. So, ang Quran talaga, kung susuriin natin ang kanyang mga salita, sabi, walaqad, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga ni Shaykh Uthaymeen rahimahullah sa kanyang tafsir, na ang qad dito, ang laqad, ito ay tatlong kasam. Ang lam dito ay lam kasam. Ang qad dito ay pangalawang kasam dahil ito ay alaman ng fi'il madi at ang pangatlo ay muqaddar. Wallahi. O ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi rito ng mga mufassirun, tatlong na ang qad dito ay tahqiq at ang isa ay muqaddaru hidden na kasam, bali tatlo. Ja'akum, ang kum dito ay ang mga Banu Israel o mga Yahud. Kaya ang ibig sabihin talaga dito na ang mga tinutukoy dito ay Yahud dahil sabi Ja'akum Musa, dahil ang dumating sa kanilang propeta ay si Prophet Musa alayhi salam. So kaya sigurado talaga ang tinutukoy dito Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga Yahud. Pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, bil bayyinat. So ang mga tinutukoy na bayyinat, unang-una, ang mga mufassirun, hindi naman talaga sila nagkakaroon ng kilap, pero isa sa mga sabi lang, unang-una dito ay Taura. Pagkatapos lahat ng mga ayat o mga miracle na mga pinakita ni Prophet Musa alayhi salam, halimbawa yung unang-una, yung kanyang tungkod, pangalawa yung kanyang kamay, pagkatapos yung hinati niya ang dagat, pagkatapos yung sila ay makatawid na nang sila ay nasa disyerto, nililiman sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ulap, pinadalan sila ng manna wa salwa, mga pagkain na hindi matatagpuan sa pamilihan. Pagkatapos yung hajar, pinukpok niya yung bato na bumulwak ang tubig, at marami pang mga iba, tinaas yung bundok, at marami pang mga iba ng mga, bago sila tumawid, yung nangyari kay Firaun, yung pagbigay sa kanila ng mga kalamidad. Halimbawa, taggutom, yung kanilang mga pananim, pinuntahan na napakaraming lokos, at mga palaka, at saka meron pang kuto, yung mga kuto na maliliit na mga insect. Ganon din yung kanilang tubig naging dugo. At yan ay nabanggit lahat sa Quran. Yan ang mga bayinat o mga ayat o mga sign na Allah subhanahu wa ta'ala ay al-kawniyah.
So kaya dito sa ano na ito, kahit napaka-igsing aya, sabi nga rito, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Na ang mga Banu Israel, kahit na napakaraming mga aya, kauniya o aya na tinatawag nating hisiya, dumating sa kanila na hawak na, ibig sabihin, nakita talaga ng kanilang paningin at naranasan talaga nila. Anong ginawa nila? Tummat taqattumul ijla min ba'di wa antum dalimun. So ang pangalawa, una, pumapatay sila ng una, hindi sila naniwala. Pinapatay nila ang mga ambiya. Sila ay nagkiklaim na sila believer, pero pinapatay nila ang mga ambiya. So hindi yung gawain ng mga believer. Sumunod dito, lalong-lalo na ang hindi gawain ng mga believer ay yung sumamba sa huwad na Diyos. Sabi rito, tummat taqattumul ijla min ba'di. Kumuha kayo ng ijil, ng bata na baka, itsurang bata na baka, min ba'di. Pagkatapos umalis si Prophet Musa, pumunta sa bundok ng Tur o ng Sinai para kunin ang Taura sa loob ng halos 40 days, 30 at saka 10, bali 40 days. Sabi rito, min ba'di, ang ibig pagkaalis ni Prophet Musa alayhi salam. So ang kwento ng Ijil, alam natin na ito talaga ay isang uri ng napakalaking shirk sa Bani Israel. Ito ang napakalaking pagkakamali na ginawa nila. Pagkaalis ni Prophet Musa alayhi salam, si Samiri, na nabanggit sa ang detalye sa surah Taha, na kinuha niya lahat yung mga ginto ng mga Bani Israel. At ito ay kanyang sinunog at sinabuyan pa niya nung lupa na sabi niya nakuha raw niya sa bakas ng paa ng kabayo ni Anghel Jibril alayhi salam. At yun nga, humubog sila ng bata na baka, ng ijil. Ibig sabihin ng salitang ijla ay bata na baka. So kaya yan ang talagang ng Bani Israel. Ito ang ginano sa kanila subhanahu wa ta'ala, na dito sila kinukondem talaga ng mabuti dahil ang pagkuha nila ng ijil, hindi lamang bumalik si Prophet Musa. Siya ay galit na galit, halos hinagis pa niya yung alwa, yung Taura. Na nakasulat to sa alwa. Galit na galit siya, na ibig sabihin talagang kinamumuhian ng propeta ang shirk. Kinamumuhay ng propeta ang shirk. Kaya lang, ang mga tao, pagkatapos dumating sa kanila napakaraming mga miracle, yung pa rin talaga ang bumabalot sa puso ng tao, na madali silang linlangin ni Shaitan na iwanan ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta sa shirk. Kaya ito ang talagang delikado sa ating mga Muslim o sa tao, na tulad ng ngayon sa pangyayari sa ating buhay ngayon. Itong 2020, napakaraming dumating na pagsubok sa mga tao. Napakaraming dumating na pagsubok. Pagputok ng bulkan, lindol, sunog, nangangamatay ng mga tao, bagyo. Pagkatapos itong corona, pero ang mga tao patuloy pa rin sa pagsamba sa huwad na Diyos. Pagkatapos ipakita sa atin ang mga napakaraming ayat o bayinat. Ang tinutukoy dito ang bayinat sa ayat na ito ay mga ayat o mga miracle ng mga propeta. Pagkatapos ang mga Muslim, subhanallah, bukod sa pinakikita sa atin o nire-remind tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ayat al-kauniyah, hawak pa natin yung ayat syariya, ang Quran, na kung ito lagi nating binabasa o pinakikinggan, maalala natin palagi ang ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma ng tauhid at saka babala sa atin tungkol sa shirk. Kaya dito ang mga Bani Israel, ang aral na binigay sa atin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito pinagpapatuloy palagi, binibigay sa atin ang kwento ng mga Bani Israel, ng mga naunang mga tao. Hindi para ito ibig sabihin na tayo ay better sa mga Yahud. Ito ay tahdir o takwib, na binibigyan palagi tayo ng paalala o babala na wag nating susundan ang kanilang yabag. Lalo na ang kanilang yabag sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa shirk. Pagkatapos sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, bin ba'dihi, pagkaalis si Prophet Musa alayhi salam, wa antum dalimun. Na ang ginawa nyo na yan, na pagsamba sa ijil, o lahat ng mga ginawa ninyo pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, o dulm. At ang ibig sabihin ng salitang dulm ay nilagay mo ang isang bagay sa hindi tamang dapat kalagyan.
Dito dapat siya nakalagay, ilalagay mo sa iba. Lalong-lalo na ang pagsamba, ang shirk. Dapat ilagay mo ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos inilagay ng mga Banu Israel ang pagsamba sa Ijil. Samantalang napakaraming paalala, pagtawid pa lang, bago pa lang tumawid ng dagat. Yung paghaharap ni Prophet Musa sa mga magician, pagtawid nila ng dagat, napakalaking ayat. Tapos lahat ng dinanas nila mga aya o miracle o bayinat sa panahon ng sila ay nasa disyerto. So kaya, wa antum dalimun, wa antum musrikun. Sabi nga, alam natin, ang pinakamataas na uri ng dulm ay shirk. Katulad na nabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Luqman. Pagkatapos sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa aya number وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dito sa aya number 93, sabi nga rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. So nangkuli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mitak o kasunduan sa mga Bani Israel at nabanggit sa naipaliwanag natin yung mga naunang aya na nabanggit nga ron na wala kayong ibang sasambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagiging kayo ay mabuti sa inyong mga magulang, kayo ay magsasala, magbibigay ng saka, huwag kayo magpatayan, at napakaraming mga bitak na binanggit sa mga nakalipas na mga aya. Huwag niyong palayasin ang inyong kapwa sa kanilang lupain. At napakaraming mga mitak, at ang unang-una doon ay tauhid at paglayo sa shirk. Kaya lang, sabi nga rito, ng pangatlong pag-condemn na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang pagkiklaim na sila'y believer, sabi rito, at nang kunin o ibig sabihin kunin namin ang kasunduan mula sa inyo, warapa'na fawqakum at-tur. So nung dumating si Prophet Musa alayhi salam galing sa bundok ng Sinai o sa Tur. Ang ibig sabihin ng salitang Tur ay bundok, mountain. Sa ibang aya pinalibag doon ang ibig sabihin ng Tur ay Jabal. Jabal. Sabi rito nang inutusan sila na tanggapin ninyo, pakinggan ninyo at tanggapin ninyo ang Taura, ang mga batas. Ibig sabihin dito ng salitang pagtanggap ay akad na ibig sabihin isabuhay, unang-una paniwalaan ninyo at pagkatapos isabuhay ninyo. Ang ibig sabihin ito, akad na kunin ninyo sa pamagitan ng ipasok ninyo sa inyong puso, sa inyong iman. Paniwalaan nyo ito na walang anumang uri ng pag-aalinlangan ang Taura at pagkatapos isabuhay ninyo sa pagsasabuhay na mga pinag-uutos at layuan ninyo ang mga haram. Kaya lang ayaw lang tanggapin. Ayaw ng mga Banu Israel o ng mga Yahud tanggapin ang sinasabi ni Prophet Musa. Kaya anong ginawa sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Warapa'na fawqakum at-tur. Itinaas sa ulunan nila ang bundok. Nabanggit nga sa ibang aya na parang ulap na itinaas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inalis ng Allah ang bundok sa lupa at itinaas sa ulunan nila. So kailangan pa silang takutin para tanggapin nila ang Taura. Kailangan pa silang takutin. Ito na naman ay panibagong bayinat o aya sa kanila na pinakikita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga miracle ng Allah Subhanahu wa Ta'ala unang propeta. Ang mga bayinat na yan ay pagpapatotoo na talaga ang kalang kasama na tao ay propeta, hindi kung sino man. So tinaas sa ulunan nila ang bundok. So kaya ito ang palatandaan na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagtaas niya ng bundok, ito ay talagang pagpapatunay ng kanyang kuwa at saka kudra. Kasi walang sino mang nilikha. Kahit na ngayon naka-imbento sila ng napakaraming makinarya, hindi na kayang alisin ng buo ang isang napakalaking bundok. Ang Tur ay napakalaking bundok, yung sa Mount Sinai, sa Sinai. Isang napakalaking bundok na hindi kayang kunin ng isang kuhaan lamang. Kaya kukuha ka doon, mga bahagi. Ginagawa ng mga bulldozer o ng mga equipment ngayon na ginagamit nila. Pero ito'y tinaas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ulunan ng mga Banu Israel upang pakita sa kanya ang kanyang kuwa, ang kanyang ayat, al-kauniya, ibig sabihin, kauniya na talagang pinapakita niya ang kanyang kuwa at saka kudra. At inuutos niya, so kaya napilitan ang mga Banu Israel na sumunod. Sila ay nagsujud, sabi sa ibang
Paliwanag, sila ay nagsujud. Habang sila ay nakasujud, nakatingin sila sa langit, na nabanggit nga sa ibang aya na parang ulap na nakataas ang bundok. So sila kailangan pang takutin para sila sumunod. Ito ang kalang sitwasyon. Kaya lang, ang kalang pagsujud, hindi dahil sa ito ay ibada o iman, dahil sa pagkatakot. Kaya sabi rito Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkatapos itaas ang bundok sa kanila, kudu ma'ataynahum biquwa wasma'u. Kunin ninyo ang pinagkaloob sa inyong Taura ng buong katatagan. Ibig sabihin, buong tibay na tanggapin ninyo ito ng buong may katotohanan at isabuhay ninyo ito ng buong katapatan. Na kung ano tinanggap ninyo, ito tanggapin ninyo at ito ay isabuhay ninyo. Wasma'u. At ibig sabihin dito, pakinggan ninyo ang ni-recite sa inyo o binabasa sa inyo, inuutos sa inyo ng inyong propeta. Sabi nga ng mga mapasiro, na ibig sabihin dito ng dalawa ng wasma'u o pakinggan ninyo, dalawa ang ibig sabihin. Unang wasma'u dito yung idrak ng sawt. Yung ang isang taong may pandinig, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pandinig, hindi siya bingi. So, siya ay magkakaroon ng kakayahan na pakinggan ang anumang uri ng sound o ang isang salita. So, ito ay ang asma'u dito. Una, idrak as-sawt. Pangalawa, na ibig sabihin dito sa aya na ito na istijaba. Na ang narinig ninyo, hindi lamang ninyo napakinggan na pumasok sa inyong tenga, dapat ibig sabihin, tugunin ninyo, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo at paniwalaan ninyo ito. So, anong sinagot ng mga Yahud? Sabi nga dito ng mga Yahud, kalu, sabi nila, dahil sa kalang katigasan ng ulo at inad o tinatawag nating pagiging arrogant o hasad sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi lang, kalu sami'na wa asayna. Ito ang kalang sinagot. Sami'na, sabi nga rito ng mga ulama, ng mga pasyon, sami'na qawlan bi udunina. Narinig namin ang salita o ang salita na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, magmula sa Allah sa pamagitan ng aming tenga. Kaya lang, asay na. Ito ay sinuway na sa pamagitan ng sinuway namin ang kautusan. Hindi namin ito tinanggap sa aming puso at hindi namin ito sinabuhay. Subhanallah. Kaya ito ang natin na ganun din ang mga Muslim tungkol sa Quran. Kapag ang Quran, ganyan ang ating sitwasyon, katulad sa mga mangyayari sa atin, Yahud. Na kapag naririnig natin ang Quran at pagkatapos ito ay doon pumasok lamang sa tenga natin, hindi natin ito pinasok sa ating puso. At hindi natin ito tinanggap ang kautusan at hindi natin sinabuhay. So, walang pagkakaiba, isa ang ating katayuan sa mga Yahud o sa mga tao na ganito ang kanilang ginagawa sa revelation. Hindi nila ito tinatanggap sa kanilang puso. Narinig lang light sa kalang tenga pero hindi nila tinatanggap. Kaya walang itong silbi sa kanila. Ito ay walang saysay. So, kaya ang tinutukoy dito sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo ay sinabihan kayo ng sami'na, ibig sabihin, sami'na wa ata'na. Napakinggan natin ito, tanggapin natin, paniwalaan natin sa buhay natin. Pagkatapos, sabi nito, wa usribu fi qulubihim al-ijla. At ininom ng kanilang puso ang ijil, pagsamba sa ijil. Subhanallah. Ang ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, di sinabi ditong doon sa unang aya na ittiqadtumul ijla ilahan. Kasi sabi nga isang kutaymin dito, ang ibig sabihin ng salitang dito ng ijla, na meron ditong makdur o takdir na ilahan. Na kinuha nyo ang ijla na sinasamba o maabud. Dito naman, sabi rito, ininom ninyo sa inyong puso ang pagsamba o sobrang pagmamahal sa ijil. Kaya sabi nga rito ng isribu adkilu al-hub fi qulubihim al-ijla kama udkilu al-ma fi jasad. Na pumasok sa kalang puso ang pagmamahal sa ribulto ng batang baka, katulad ng pag-inom nila ng tubig na pumasok sa kanilang katawan. So ito ay napakalaki ang ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabing kinain nila yung pinuha nila o
Ginabi ito, ininom nila yung ano, literal, ininom, mga usribo. Kaya lang, ibig sabihin, halimbawa, isang tao, ang kanyang puso ay sobrang pagkahumaling sa isang bagay, halimbawa, katulad ng mga taong humaling sa sigarilyo, halimbawa, talaga ito nasa puso nila, hindi lang napakahirap sa kanilang iwanan. O humaling sa pag-inom ng alak, o ng mga alcohol, pinagbabawal na inumin. Lalong-lalo na yung drugs. Ibig sabihin, addict sila sa sobrang pagmamahal nila sa bagay na dahil pumasok sa puso nila. Pumasok sa puso nila. Kaya ang pawaid rito sa sa jumla na ito ay isa sa napakagandang pawaid sa tauhid. Na ang isang tao, kapag hindi niya talaga nilinis ang kanya, yung tahliya, hindi niya inalis ang mga huwad na Diyos o anumang uri ng mga dumi sa kanyang puso at hindi niya nilagay ang Allah subhanahu wa ta'ala, maaring magkaroon ng chance na inumin niya ang anumang uri ng mga muharramat. O ilagay niya sa puso, tanggapin, i-receive ng puso niya ang mga pinagbabawal, lalo-lalo ang shirk. Kaya kapansin natin, maraming bagong Muslim, napakaraming bagong Muslim, lalo na pag Ramadan, talagang nabibilang natin napakaraming bagong Muslim. Kaya lang, pag ang bagong Muslim niya hindi nag-aral ng akida, hindi pinag-aralang mabuti ang tauhid, so, nasa loob ng puso nila ang kanilang shirk nung una, mahirap alisin. Ang shirk sa puso nila na kanilang pinagisnan dahil ininom nilang ng puso nila, ang ibig sabihin, sobrang pagmamahal, ang ibig sabihin ng usri po, sobrang pagmamahal ng puso nila sa kanilang huwad na Diyos sa sinasamba nung una, napakahirap nila itong alisin. Kaya maraming bumabalik o maraming hindi nag-aaral ng akida dahil akala lang nila ang Islam basta magsala ka o kaya gumawa ka ng kabutihan, Muslim ka na. Ang tauhid, dapat i-abandon mo lahat ng shirk, alisin mo sa loob ng iyong puso, sa kaibuturan ng puso mo ang shirk. Alisin sa kaibuturan ng puso, kaya talagang susumpaan mo yan, sasaksihan mo talaga. Bunutin sa kaibuturan ng puso ang shirk at ipalit dito ay tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan ang nangyari sa mga Banu Israel. Kahit na sila ay nakakita ng napakaraming bayinat, clear evidence, clear ayat magmula sa Allah tabarak wa ta'ala na dinala ng kanilang propeta, pero deep-rooted. Dahil deep-rooted sa puso nila ang ijil. Anong ginawa sa kanila nung sila ay magtauba? Ang tauba nila hindi basta-basta ordinaryong tauba. Inutusan pa sila na patayin ang sarili nila para matanggap ang kanilang tauba, ang kanilang kapatawaran dahil sa pagsambal na sa ijil. Dahil sa ginawa lang shirk, at tinutukoy natin ito, shirk. Kaya ang Quran, bawat aya ng Quran, akala ng iba, basta hindi nabanggit direkta dyan, shirk. Walang shirk. Ito, dito shirk. Nililinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ibig sabihin ng shirk. Kaya, nung si Prophet Musa alayhi salam ay bumalik. Kaya sabi dito, kulubihim al-ijla bikuprihim. Anong dahilan? Dahil nandun sa puso nila ang kupur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kupur sa wahi, sa revelation. Kupur sa anbiya. At saka unang-unang kupur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan bakit sila ay sumasamba. Hindi maalis nila sa puso nila ang pagsamba sa Ijil. Kaya anong sabihan si Samiri ni Prophet Musa alayhi salam na lumayas ka, pinalayas siya. Kasi yung kanyang dinala talaga isang uri napakasamang. Kaya alimbawa sabihin natin sa isang bansa ng Muslim, bansa na kapag ang Islam ay hindi talaga ang namamahala ay gobyerno ng Islam, hindi kayang ipatupad ang pagpatay sa murtad. So dapat halimbawa ang community magkaisa o halimbawa ang pinuno ng community ng palayasin yung tao. Katulad ng ginawa dito ni Prophet Musa alayhi salam. Pinalayas niya si Samiri dahil sa kanyang ginawang shirk o pagdala sa tao sa pagsamba sa huwad ng Diyos. Kaya anong sabi niya? Pagkatapos ng sabi ni Prophet Musa alayhi salam o sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng palayasin, sunugin sinunog niya muna
yung kanilang ginawang rebulto na baka, na anak ng baka. Sinunog niya. Pagkatapos, yung kanyang pinagsulugan, itinapon niya sa dagat. Sabi niya, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo, tingnan ninyo ang inyong Diyos na sinasamba. Sinunog niya yung Egypt. Pagkatapos, itinapon niya sa karagatan o sa dagat. So kaya, dito din, aaral din dito sa ginawa ni Prophet Musa alayhi salam, kung ano ang ginawa ni Prophet Ibrahim alayhi salam, sallallahu alayhi wasallam. Kung anong ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kasamang rebulto. Kasi kay Prophet Musa, hindi niya ito kayang wasakin o durugin dahil di naman ito bato. Ito ay metal. Yan ang ginawa niya sa pagwasak ng rebulto na sinasamba ng mga Bani Israel. Sinunog niya kasi metal, ginto, na talagang hindi kayang sirain. Yan ang ginawa niya, sinunog niya. Kaya yan talaga dapat ang isang unang-una, ang propeta, yan, ang mga ulama, o ang mga amir ng mga Muslim, dapat wag talagang pahintulutan ang shirk o lalong ang shirk. At isa pang pawaid rito sa na ito, na ang syaitan, yung syaitan, kapag ang mga tao ay pamilyar na sa ganyang uri ng pagsamba, so si syaitan lumilipat sa ibang pamaraan. Halimbawa, sabihin natin, noong mga naunang panahon ni Prophet Ibrahim, Prophet Muhammad, masyadong nangungibabaw na sinasamba ng mga tao, ang ininom ng puso nila ay rebulto, asnam. Ngayon, si Shaitan, sa panahon natin, yung may mga tao na ngayon na umaalis na sa pagsamba sa rebulto, natatauhan sila, na sila ay nagkakaroon ng rebulto nga pala, hindi yung tunay na Diyos. Kaya lang, maalis sila sa rebulto, lumilipat pa rin sila sa ibang huwad na Diyos. Halimbawa ngayon, ang mga Muslim na sumasamba sa libingan o sa mga propeta, hindi nga rebulto, pero libingan ng mga patay na auliya o salihin o propeta. So kaya si Shaitan, siya ay matalino o mautak, na talaga ang isang Muslim dapat rin maging mautak. Kung ano ang beautification o zina, o tinatawag natin palamutin, nilalagay ni Shaitan sa atin para tayo iligaw, talagang dapat tingnan din natin ano ba ang sinasabi sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi." Yan ay talagang pinaka-worst, pinaka-masama yung sinasabi ninyo na inuutos ninyo na kayo, inuutos ng inyong iman na kayo nagkiklaim na mayroong believe, na kayo ay believer, na yan ang inyong belief, na unang-una, pinapatay nyo ang mga anbiya, hindi nyo pinapaliwaan ang mga bayina. Binayolate na lahat ang mita, at pagkatapos sumamba kayo sa huwad na Diyos. Kaya sabi, in kuntum mu'minin, napakasama ng ginawa, napaka-worst ng ginawa niyo. Talagang yan ay kabaliktaran ng neema. Sabi dito na Subhanahu wa Ta'ala, kung kayo talaga ay tunay na believer, hindi yan ang gawain ng believer. Hindi yan ang believer. Ang believer hindi sumasamba sa rebulto, hindi sumasamba sa estatwa, hindi sumasamba sa huwad na Diyos, hindi sumasamba sa tagut, hindi na-involve sa shirk. Walang propeta, o talagang kung talagang kayo, sabi nga sa mga Bani Israel, ang mga Muslim, kung kayo talaga ay follower ng mga propeta, walang propeta. Ang propeta, ang unang-unang kalaban ng mga propeta ay shirk, o pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hindi lamang ang propeta Muhammad, Prophet Ibrahim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito si Prophet Musa, lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, yan ang unang-una lang pinagbabawal. Kaya yan ang una dapat nating talagang pangalagaan na mabuti ng isang Muslim ang kanyang tauhid, ang kanyang iman, ang kanyang akida. Na wag niyang pupuntahan o lalapitan o i-imaginein man lamang na mapunta siya sa paglapit sa anumang uri ng shirk ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shirk sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inshallah hanggang dito na lamang inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi. Thanks for watching. Do not forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment, and share. See you next time.